Sa loob ng maraming siglo, ang mga hari at reyna ng Europa ay naniniwalang ang dugo ng royal family ay dapat manatiling malinis. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa kapangyarihan. Kaya ang solusyon nila, magpakasal sa sariling kamag-anak. Sa simula, tila walang problema. Ngunit habang lumilipas ang mga henerasyon, may isang dynasty na unti-unting nabubulok mula sa loob. Hindi dahil sa digmaan, hindi dahil sa rebelyon, kundi dahil sa sarili nilang dugo. Ito ang kwento ng Habsburg Dynasty ng Spain, ang royal family na bumagsak dahil sa inbreeding. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwento mula sa kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Noong Middle Age, ang pamilyang Habsburg ay nagsimula bilang isang maliit na noble family sa bahagi ng Europa na ngayon ay sakop ng Switzerland. Ang kanilang pangalan ay inadmula sa isang kastilyong itinayo noong ika-11 siglo na tinawag na Habsburg o Hawks Castle. Mula roon, unti-unti silang naging mga count at lokal na pinuno sa rehiyon ng Central Europe. Sa loob ng ilang siglo, hindi pa sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Europa. Maraming beses silang nawalan ng lupa at impluensya at minsan ay muntik pang mawala sa politika ng kontinente. Pero nagbago ang kanilang kapalaran noong ika-13 siglo nang si Rudolf I ng Habsburg ay mahalal bilang hari ng mga Romano noong 1273. Ito ang nagbigay sa kanilang pamilya ng mas mataas na posisyon sa loob ng Holy Roman Empire at dito nagsimulang tumaas ang kanilang kapangyarihan. Sa mga sumunod na henerasyon, napansin ng mga Habsburg na mas epektibo ang kasal kaysa digmaan pagdating sa pagpapalawak ng teritoryo. Sa halip na sumabak sa magastos at mapanganib na mga labanan, nakipag-alyansa sila sa iba't ibang royal families sa pamamagitan ng arranged marriages. Dahil dito, unti-unting napunta sa kanila ang mga kaharian at lupain sa Europa. May kasabihan nga sila na let others wage war, you happy Austria, merry. Isa sa pinakamahalagang yugto ng kanilang pag-angat ay noong ika-15 at ika-16 na siglo. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na kasal at mana, napunta sa isang tao, si Charles V, ang napakalawak na teritoryo. Namana niya ang Austria at ang titulo ng Holy Roman Emperor mula sa Habsburg side. At ang Spain, Netherlands at mga kolonya sa Amerika mula naman sa kanyang Spanish na lolo at lola. Dahil dito, naging isa siya sa pinakamakapangyarihang hari sa kasaysayan ng Europa. Sa panahong iyon, halos masabi ng mga tao na ang Habsburg ang namumuno sa kalahati ng Europa. May sangay sila sa Austria at may sangay sa Spain at pareho itong may malalawak na teritoryo at impluensya. Ngunit habang lumalawak ang kanilang kapangyarihan, may isang ugali ang kanilang pamilya na unti-unting nagiging problema. Ang pag-aasawa sa loob lamang ng ilang royal families at kadalasan ay sa sariling kamag-anak. Sa simula, normal ito sa mga royal families ng Europa. Para sa kanila, ang kasal ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi sa politika, alyansa at pagprotekta sa karapatan sa trono. Ngunit sa kaso ng Habsburg, naging paulit-ulit ang ganitong sistema sa loob ng maraming henerasyon at dito nagsimulang mabuo ang mga problemang magpapabagsak sa kanilang Spanish dynasty paglipas ng panahon. Habang tumatagal ang pamumuno ng mga Habsburg sa iba't ibang bahagi ng Europa, napansin ng mga tao ang isang kakaibang pagkakahawig sa itsura ng ilang miyembro ng kanilang pamilya. Sa mga painting at larawan mula sa iba't ibang panahon, makikita ang mahahabang muka, nakausling ibabang panga, at makapal na ibabang labi. Hindi ito simpleng pagkakahawig lamang na magkakamag-anak. Unti-unti itong naging isang kilalang katangian ng kanilang bloodline. Tinawag ng mga historian at modernong geneticists ang itsurang ito na Habsburg Jaw o mandibular prognatism. Isa itong kondisyon kung saan ang ibabang panga ay nakausli ng mas malayo kaysa sa normal, kaya nagiging mahirap ang pagsara ng bibig at minsan ay nagdudulot ng problema sa pagkain at pagsasalita. Sa ilang kaso, sinasamahan pa ito ng makapal na labi at mahabang muka. Sa maraming royal portraits mula sa ika-16 at ika-17 siglo, malinaw na makikita ang katangihang ito sa ilang miyembro ng pamilya, kabilang sina Emperor Charles V at ang mga sumunod na hari ng Spain.
Dahil sa dami ng larawan at dokumento, naging isa ito sa pinakakilalang halimbawa kung paano maaaring magpakita ang genetic traits sa loob ng isang pamilya sa mahabang panahon. Noong mga nakaraang dekada, sinuri ng ilang mga researcher ang mga royal portraits upang pag-aralan kung gaano kalala ang kondisyong ito sa bawat henerasyon. Natuklasan nila na habang tumataas ang antas ng inbreeding sa pamilya, lalo ring lumala ang anyo ng Habsburgo sa mga sumunod na miyembro ng dynasty. Ipinapakita nito ang posibleng ugnayan sa pagitan ng paulit-ulit na pag-aasawa ng magkakamag-anak at paglitaw ng ganitong mga physical traits. Hindi lamang ito tungkol sa itsura. Sa ilang miyembro ng pamilya, ang ganitong kondisyon ay sinamahan ng iba pang problema sa kalusugan tulad ng kahinaan ng katawan, hirap sa pagnguya, at iba't ibang genetic disorders. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng family resemblance ay naging senyales ng mas malalim na problemang nagaganap sa kanilang bloodline. Sa puntong ito, hindi pa tuluyang bumabagsak ang kapangyarihan ng mga Habsburg sa Spain. Malawak pa rin ang kanilang imperyo at patuloy pa rin ang kanilang impluensya sa Europa. Ngunit sa loob ng kanilang sariling pamilya, ang mga epekto ng paulit-ulit na inbreeding ay unti-unting nagiging mas malinaw at ang pinakamatinding halimbawa nito ay darating sa susunod na henerasyon. Noong ika-6 ng Nobyembre 1661, isinilang sa Madrid ang batang magiging huling hari ng Spanish Habsburg, si Charles II of Spain. Siya ang nag-iisang anak ni King Philip IV at ang kanyang ikalawang asawa na si Mariana of Austria. Sa papel, siya ang tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking imperyo sa Europa. Ngunit sa likod ng kanyang kapanganakan, dala niya ang mabigat na resulta ng ilang henerasyon na inbreeding sa loob ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay hindi lamang mag-asawa, kundi tiyo at pamangkin. Ang ganitong uri ng kasal ay hindi na bago sa Habsburg family. Sa loob ng maraming henerasyon, paulit-ulit silang nagpakasal sa mga pinsan, pamangkin at iba pang malapit na kamag-anak upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at kontrol sa mga teritoryo. Kung susuriin ang family tree ni Charles II, makikita kung gaano kasikip ang kanyang bloodline. Sa karaniwang tao, may 8 magkakaibang great-grandparents. Ngunit sa kaso ni Charles II, 4 lamang ang natatanging tao sa antas na iyon. Ibig sabihin, paulit-ulit na lumilitaw ang parehong mga ninuno sa iba't ibang sangay ng kanyang pamilya. Dahil dito, ang kanyang inbreeding coefficient ay tinatayang nasa antas na halos katumbas ng anak ng magkapatid. Nang mamatay si King Philip IV noong 1665, 4 na taong gulang pa lamang si Charles II. Dahil dito ang kanyang ina na si Queen Mariana of Austria ang naging regent at namuno sa Spain sa kanyang pangalan. Sa panahong ito, malinaw sa mga opisyal ng korte at sa mga banyagang diplomat na ang batang hari ay may seryosong problema sa kalusugan at pag-unlad. Ayon sa mga ulat mula sa mga ambassador at court physicians, si Charles II ay mahina ang katawan at madaling magkasakit. Madalas siyang magkaroon ng lagnat, impeksyon at iba pang karamdaman. Nahirapan din siyang magsalita ng malinaw at mabagal ang kanyang pagkatuto kumpara sa ibang batang may royal na edukasyon. Sa kanyang kabataan, hindi siya nakapag-aral ng maayos ng mga asignaturang inaasahan sa isang hari tulad ng politika, administrasyon at military strategy. Kadalasan, siya ay inaalagaan at binabantayan ng mga tagapag-alaga at doktor. Dahil dito lumaki siyang halos walang karanasan sa aktwal na pamumuno. Makikita rin sa kanyang mga portrait ang mas matinding anyo ng tinatawag na Habsburgo. Ang kanyang ibabang panga ay nakausli at nahihirapan siyang magsara ng bibig ng maayos. Ayon sa ilang ulat, hirap din siyang ngumanga at magsalita ng malinaw at kailangan pang hiwain ang kanyang pagkain sa maliliit na piraso. Noong siya ay umabot sa tamang edad upang mamuno ng mag-isa, nanatiling limitado ang kanyang kakayahan. Maraming desisyon ng pamahalaan ang ginagawa ng kanyang mga tagapayo, ministro at mga paboritong court official. Sa praktikal na paraan, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga taong nakapaligid sa kanya at hindi sa mismong hari. May mga ulat din na si Charles II ay madaling mapagod at hindi kaya magtrabaho ng matagal. Madalas siyang may sakit at may mga panong halos hindi siya makadalo sa mga opisyal na gawain. Dahil dito, nahirapan ang Spain na magkaroon ng matatag at malinaw na pamumuno sa isang panahon na maraming krisis sa ekonomiya at politika. Sa panlabas, nananatili pa ring malaki ang imperyo ng Spain. Ngunit sa loob ng palasyo, alam ng maraming opisyal at dayuhang kinatawan
na ang kalagayan ng hari ay isang seryosong problema para sa hinaharap ng kaharian. Habang tumatagal, unti-unting lumalakas ang tanong na bumabagabag sa buong Europa. Kung mahina ang hari at wala pa siyang tagapagmana, ano ang mangyayari sa trono ng Spain kapag siya ay pumanaw? Habang tumatanda si Charles II, lalong naging malinaw ang pinakamalaking suliranin ng kanyang pamumuno. Wala siyang anak na magmamana ng trono. Para sa isang monarkiya, ang pagkakaroon ng tagapagmana ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan ng kaharian. Ngunit sa kaso ni Charles II, ito ang bagay na hindi niya maibigay. Noong 1679, nagpakasal siya kay Marie-Louise of Orleans, isang prinsesa mula sa France. Ang kasal na ito ay inaasahang magbibigay ng tagapagmana at magpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit sa loob ng halos 10 taon nilang pagsasama, wala silang naging anak. Umanaw si Marie-Louise noong 1689 at naiwan pa ring walang tagapagmana ang hari. Makalipas ang ilang buwan, muli siyang nagpakasal. Sa pagkakataong ito kay Maria Anna of Neuburg, isang prinsesa mula sa isang German noble family. Kilala ang pamilya ni Maria Anna na may maraming anak, kaya umaasa ang korte ng Spain na sa wakas ay magkakaroon ng tagapagmanang hari. Ngunit sa kabila ng pag-asang ito, wala ring naging anak ang kanilang pagsasama. Habang lumilipas ang mga taon, lalong lumala ang kalusugan ni Charles II. Ayon sa mga ulat ng kanyang mga doktor, mahina ang kanyang pangangatawan at may iba't ibang karamdaman na maaaring nakakaapekto sa kanyang kakayahang magkaanak. Sa modernong pagsusuri ng mga historian at medical experts, pinaniniwala ang matinding inbreeding sa kanyang bloodline ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya naging infertile. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang mga kapangyarihan sa Europa. Ang Spain ay may malawak na teritoryo sa Europa at sa mga kolonya nito. Kung mawawala ang hari ng walang tagapagmana, posibleng mag-agawan ang iba't ibang royal family sa trono. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, naging sentro ng politika sa Europa ang tanong kung sinong papalit kay Charles II. Ang kanyang kalusugan ay patuloy na humihina at malinaw na wala siyang direktang tagapagmana. Unti-unting naging malinaw sa lahat na ang kinabukasan ng Spanish monarchy ay nakasalalay sa isang desisyon na kailangang gawin bago pa mahuli ang lahat. Noong mga huling taon ng ika-17 siglo, malinaw na sa buong Europa na malapit nang matapos ang linya ng Spanish Habsburg. Mahina ang kalusugan ni Charles II at wala siyang anak na magmamana ng trono. Dahil dito, nagsimulang makialam ang iba't ibang kapangyarihan sa Europa sa tanong kung sino ang susunod na hari ng Spain. Dalawang pangunahing pamilya ang may malakas na claim. Ang una ay ang Bourbon Dynasty ng France sa pamamagitan ni Philip, Duke of Anjou, apo ni King Louis XIV. Ang ikalawa ay ang Austrian Habsburg sa pamamagitan ni Archduke Charles na may kaugnayan din sa Spanish royal line. Habang lumalala ang kalusugan ni Charles II, sinubukan ng ilang bansa na magkasundo sa isang plano kung paano hahatiin ang mga teritoryo ng Spain upang maiwasan ng digmaan. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga kasunduang ito dahil bawat bansa ay may sariling interes at gustong makuha ang mas malaking bahagi ng imperyo. Noong 1700 sa edad na 38, pumanaw si Charles II. Bago siya mawala, nag-iwan siya ng huling testamento. Sa dokumentong iyon, pinili niyang gawing tagapagmana ang batang prinsipe mula sa France, si Philip, Duke of Anjou, na kalaunan ay naging King Philip V of Spain. Ang desisyong ito ay hindi tinanggap ng lahat. Natakot ang ibang bansa, lalo na ang England, Netherlands at ang Austrian Habsburg, na baka magsanib ang kapangyarihan ng France at Spain sa ilalim ng isang pamilya. Para sa kanila, magiging banta ito sa balanse ng kapangyarihan sa Europa. Dahil dito, sumiklab ang War of the Spanish Succession noong 1701. Sa digmaang ito, naglaban ang mga bansang sumusuporta sa Bourbon candidate at ang mga sumusuporta sa Austrian Habsburg claim. Tumagal ang digmaan ng mahigit isang dekada at kumalat sa iba't ibang bahagi ng Europa at maging sa mga kolonya. Sa huli, nagtapos ang digmaan sa pamamagitan ng mga kasunduang pangkapayapaan, kabilang ang Treaty of Utrecht noong 1713. Kinilala si Philip V bilang hari ng Spain, ngunit kinailangan niyang isuko ang ilang teritoryo at mga kung hindi pagsasamahin ng trono ng France at Spain sa iisang linya.
Sa pagkawala ni Charles II noong 1700, tuluyang natapos ang mahigit 2 siglo ng pamumuno ng Spanish Habsburg Dynasty. Ang kanilang linya ay hindi na nagpatuloy at ang trono ng Spain ay napunta sa ibang pamilya. Ang isang dynasty na minsang namuno sa malalawak na bahagi ng Europa at ng mundo ay nagtapos hindi sa isang malaking revolusyon o pananakop, kundi sa simpleng katotohanang wala nang natirang tagapagmana sa kanilang sariling dugo. Sa huli, ang trono ng Spain ay naging patunay na kahit ang pinakamakapangyarihang pamilya ay hindi makakatakas sa batas ng kalikasan. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento mula sa kasaysayan.